talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga sa inyo, Calabarzon. Yan, narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang buntahan para sa bayan. Mula noon hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Mga programang nagbibigay informasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Muli ako po yung lingkod, Bogs de Chavez. At ako naman po si Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, tayo po ay napapakinggan sa tulong ng ating mga partner radio stations. Unang-una na at papasalamat kami sa ating studio sa 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula at Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 Destiny Radio. At syempre Kuya Bogs, napapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, kumusta ka naman, Agri Dani? Ayan, maayos naman. Magandang umaga sa iyo, Kuya Bogs. Yeah, syempre, maganda ka pa sa umaga, partner. Salamat. At kaya naman ngayon, batiin mo rin natin ating mga taga-hunta ngayong umaga. Yan, oo, yan. Nanonood nga pala ang isa sa napakasigasig namin kasamahan dyan, si Sir Brian Katigbak. At syempre, kasama din natin nanonood si Ma'am Betty Perez. Yan. Yes, at syempre, binabati rin natin ating taga-DA Canteen, si Sir Orlando. Makabusa na po kaya ang ating menu dyan. Yan, baka naman may isesend muna para alam na namin ang asahan namin sa tanghalian. Yan, shoutout sa isa sa napakasipag na Tagalare, si Miss Joy Priol. At syempre, special shoutout sa aking misis na nagplansya na aking wardrobe for today. Iyo. Naku, wala akong babatiin for today. Uy. Ayan, oo. At bago pa humaba itong ating batian, ay dumako muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka at iba pa sa Balitang Sakahan. 10 milyong halaga ng pasilidad mula sa DA Calabarzon Inspire Program tinanggap ng 2 samahan sa Batangas. Para sa balita, narito si Angelo Tasso. Tinanggap ng Ibaan Market Vendors and Community Multipurpose Cooperative o IMVC-MPC at Padre Garcia Development Cooperative o PADECO ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng Biosecured at Climate Controlled Finisher Operation Facility sa ginanap na turnover ceremony sa Ibaan at Padre Garcia, Batangas noong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Bahagi ito ng implementasyon ng programang Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE na may layong tulungan ang mga magbababoy na makabawi sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Bilang tanda ng opisyal na pagtanggap ng 2 samahan ay nagkaroon ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA, ribbon cutting at maikling programa na pinangunahan ni na Livestock Program Coordinator Dr. Jerome Coasay, Batangas 4th District Representative Congresswoman Lianda Bolilla at Municipal Agriculturist Ethel Joy Salazar at Romy Diaz. Ayon kay Congresswoman Bolilla, ipinagmamalaki niya ang mga samahang napagkalooban dahil alam niyang ang bigay ng kagawaran ng mga pasilidad ay pag-iingatan at pag-uularin pa ng mga ito. Nagbilin ito ng mas masigasig na kooperasyon mula sa mga miyembro nang sa gayon ay tuluyang maiangat ang industriya ng pagbababuyan sa lalawigan ng Batangas. Ito si Angelo Tassico para sa Balitang Sakahan. Pagtitipon para sa pagpapalakas ng industriya ng pinya sa rehiyon, idinaos ng DA Calabarzon. Para sa ulat, narito si Chiverly Kagitla.
Idinaos ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A High Value Crops Development Program ang kauna-unahang pineapple industry stakeholder consultation sa rehiyon noong ika-22 hanggang ika-23 ng Mayo sa Development Academy of the Philippines, Tagaytay City, Cavite. Dinaluhan ito ng 60 magpipinya at kinatawan ng panlalawigan at lokal na pamahalaan kung saan layo ng aktibidad na sila ay tipunin upang ilahad ang pangkalahatang estado ng produksyon ng pinya at mabalangkas ang mga datos na magiging gabay sa produksyon. Sa unang araw ay pangunahing tinalakay ang mga pamamaraan sa pamamahala ng peste o sakit sa mga pananim na pinya. Mga gabay upang maging akreditado bilang civil society organization at pagpapalakas ng programang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation. Samantala, nagpatuloy ang ikalawang araw ng aktibidad sa diskusyon ng market matching ng Agribusiness and Marketing Assistance Division kung saan iniugnay ang mga magsasaka sa isang potensyal na institusyonal na mamimili, ang Mayani Incorporated. Pinangunahan ang mga usapin sa nasabing aktibidad nina OIC RTD for Operations and Extension Engineer Redelisa Gruezo, Regional Agricultural and Fishery Council at Farmer Director Flor Delisa Malion, Regional Industrial Crops Focal Person Maria Ana Balmes, Regional Pineapple Focal Person Girly Aure at iba pang kawani ng kagawaran. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Mga cluster ng magpapalay, hinihikayat ng DA Calabarzon sa pagsasagawa ng SRI. Para sa aking ulat, hinihikayat ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A ang mga cluster ng magpapalay sa rehiyon na isagawa ang System of Rice Intensification o SRI sa tulong ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2 at Rice Program. Ang SRI ay isang teknolohikal na sistema ng pamamaraan ng pagtatanim ng palay na organiko, climate-friendly at nakatutulong na makapagbigay ng mas mataas na ani sa mga magsasaka. Kaugnay nito, ninitipon ng F2C2 at Rice Program ang mga cluster gaya ng Infanta General na Car Producers Cooperative upang talakayin ang kahalagahan at mga hakbang sa matagumpay na pagsasagawa ng nasabing teknolohiya. Ayon kay F2C2 at SRI Focal Person Joanna Santiago, itinuturo nila ito upang makaiwas sa mga magsasaka sa paggamit ng kemikal na abono at ng mas malaki ang matipid sa tubig at binhi. Sa paraang ito ay mas matatangkilik din ang organikong pagsasaka na patuloy ding pinapalawig ng kagawaran. Samantala, ang oryentasyon ukol sa SRI ay sinasagawa kalakip ng tuluyang pagmamonitor ng F2C2 sa kalagayan at pangangailangan ng mga cluster na inilalagay sa kani-kanilang Cluster Development Plan o CDP. Ito si Danica Dalus para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang araw mga ka-agri, ako nga pala si Ka-Agri Rain at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito, ika-4 hanggang sa ika-7 ng Hunyo, handog po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture or AMIA Program Calabarzon. Ayon sa pagtitaya ng panahon ng DOST Pag-asa, walang binabantayan ng low pressure area at tropical cyclone o mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang may namataan na kaulapan o linya ng mga kaulapan sa hilagang bahagi ng Luzon na kung saan maaari magdulot ito ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa pagsulubong ng mainit at malamig na hangin o tinatawag nating frontal system. Maaari naman itong bumaba sa silangang bahagi ng Luzon at makaapekto sa probinsya ng Quezon sa mga susunod na araw. Ganon din, inaasahan na maaaring lumakas ang hanging habagat o yung southwest monsoon sa mga susunod na araw na siya namang magdudulot ng mga isolated rain showers o puno-punong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bandang hapon hanggang gabi at posible hanggang sa madaling araw, na maaari namang maranasan sa kanlurang bahagi ng Calabarzon, lalo na sa mga probinsya ng Cavite, Batangas at Laguna. Kaya lagi pa rin tayo maging handa para sa mga panangga laban dito. Para naman sa ating mga farm weather advisories, makakatulong ang mga pag-ulan sa pagpapatubig ng ating mga halaman at paghahanda ng ating mga lupang taniman. Tiyakin natin na maayos ang ating mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan na pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan.
Iwasan natin ang pag-spray ng mga pamatay peste, lalo na sa pagsapit ng hapon. Ako po si Ka-Agri Rain mula sa AMIA program ng DARFO 40. Isang masaganang araw! Maraming salamat sa aming tagapagbalita at syempre sa ating special guest na si Agri Rain. Yan, at napakaganda naman talagang mga balita ang ating nakalap, Kuya Bog. So makikita natin ay maraming dinistribute ang DA Calabarzon. Yan, isang-isa na sa nakakuha ng attention ko, itong inspired. Yes. Talaga naman nakaka-inspire pagka ganyan yung mga pinabibigay na programa nitong ating kagawaran. At di rin papahuli ang ating mga magpipinyan. Yan, oo. Talaga naman nasa atin ang sabi nga sweetest pinyan. Inilaban nila ito, sabi ni Mayor Matt. Yes. Siyempre para sa ating lagay ng panahon, ay sabi nga ng Pag-asa ay malapit na ang panahon ng tag-ulan. Siyempre mahirap yung tag-ulan, tas nag-iisa ka. Siyempre, bago pa humaba itong ating huntahan at bago pa maging emotional itong aking ka-agri na si Danny, ay iyan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglabi. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Presyo ng pataba ay mataas sa merkado. Sa organikong pataba, naglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dami, binulok o pinutuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na? Panatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag sa punong sustansya pa sa swak. Sa swak, maaaring makatipid hanggang 4,000 hektarya. Abonong swak. Sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning o paglilinis
paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm at disinfection o pagpuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pa ang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Yan, ito po ang ating segment na Programang DA-BEST. Yan kung saan napakaswerte natin at nakapiling natin ang isa sa mga inirerespeto. Siyempre kapag unang episode laging espesyal. Yan, oo. Kumbaga sa lumiin, kumpleto sa regados, kumpleto ang toppings. Kaya atin ang ipakilala sino ba ang ating kasama ngayong araw, Kuya Boss. Oo, itong kasama natin ay talagang matagal-tagal ko na rin nakakasama at nung una pa nga lang ang tawag sa kanya ay Mr. Suabe. Kaya nga, suwabing maglingkod, suwabing mamuno. Iyan, walang iba kundi ang ating OIC Regional Executive Director, Sir Fidel Libao. Yan, sir, kumusta po kayo? Mabuti naman. Magandang umaga sa ating lahat. Opo. Salamat kay Bolts at saka kay Danny sa pag-invite sa amin dito. Kumusta po mga magsasaka? Magandang umaga at sana po ipagpalaan tayo ng Diyos ngayong araw. Yan, opo. Baka po may gusto kayong special shoutout sa mga kasamahan po natin. Una-una, binabati ko po siyempre mga taga DA4A sa sama-sama nating paglilingkod sa ating mga magsasaka. Yan, opo. At unang-una sir na tanong, yun nga, kinumusta ko kayo kanina, pero more deeper thought, kumusta ba ang isang Sir Fidel sa pang-araw-araw na gawain? Pusong may magsasaka at talagang tungkulin at aking taus-pusong paglilingkod ang aking pangunahing adhikain sa buhay, maglingkod sa mga magsasaka. Yan talaga namang oo. Napakalaking karangalan po na kayo ay guest namin ngayong araw. Maaari niyo po bang i-share sa amin kung ano-ano po recently yung mga aktibidad po na nadaluhan niyo ngayon ng DA Calabarzon? Patuloy po ang aking pakikipagpuntahan, pakikipagtalakayan sa mga magsasaka, alamin ang mga kanilang mga pangangailangan tungkol po sa ating mga binibigay na ayuda. At siyempre po, makipag-ugnayan din sa ating mga municipal agriculturist at provincial agriculturist ng Calabarzon. Sa kayo sir, talaga bang itong inyong ginagawa ika nga meron po bang kaunting adjustments? Kasi dati po talagang nag-umpisa ko yung makilala up ko ng Batangas. Hanggang sa ngayon kayo ay buong Calabarzon na sakop. Meron po bang mga adjustment na ginawa ang isang Sir Fidel Libao? Malaki po ang adjustment kasi this is buong Calabarzon. Although tayo po ay before that ay naging provincial agriculture provincial coordinating officer. So pagdating po sa pakikipag-ugnayan sa magsasaka, sanay na tayo, pero ang paghawak kasi ng malaking pondo, paano natin di-distribute sa buong Calabarzon, ito isang challenge. But kaya naman sa panahon. Yan, opo. At nakikita naman po namin ang inyong effective na leadership sa, hindi naman ganun pa katagal, pero ramdam dito sa katulad nga ng mga nasa balita kanina, kita natin yung mga ipinamimigay na intervention. Lalo na ngayon, napakaraming program ng DA Calabarzon. Paano nyo po ba na o-overcome yun, sir, na kung saan-saan po kayo napunta dahil marami pong events ang iba't ibang program? Iisa ang katawan ng isang Mr. Suabe. Talagang pagod, mahirap, pero kinakaya naman kasi sabi ko nga sa iyo, palibhasa may puso akong magsasaka. Gustong-gusto kong may paabot sa ating magsasaka ang ating mga minimithing mga pangarap na sa makuha natin yung sufficiency level ng bigas. Kumita ang mga magsasaka, makapagpaaral sila ng kanilang mga anak dahil sa pagsasaka. Kayo ba sir, sa personal na pananaw po ninyo, ano po yung secret ingredient sa pagiging isang epektibong leader?
As I said kanina, palibhasa anak akong magsasaka, may pusong magsasaka, ramdam ko ang damdamin ng magsasaka, alam ko ang mga pangangailangan nila. Sa ngayon ba sir, alam naman natin hindi laging smooth sailing itong sektor ng agrikultura. Laging merong dadaan dyan na kalamidad, mga peste. Sa ngayon ba sir, ano ba yung mga pagsubok na nadaanan nyo na dito sa ating Ito nga yung sa haba ng tag-init ang tinatawag nating El Nino, talagang nalugi ang mga magsasaka. Ayon sa datos natin, meron tayong 160 million na sira ng mga sobrang haba ng tag-init. And paharap tayo sa La Nina, pero nagkaroon na kami ng mga talakayan para dito para makapaghanda ang ating magsasaka sa dadating na panahong ito na tag-ulan na masagana tayo sa tubig. Yung talaga naman laging handa. Oo, at sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya ay hindi tumitigil ang kagawaran sa pananaliksik. Ayan, lalo na ngayon ay nagkameron po tayo ng bagyong Aghon. Ano Ayan, yung mga ginagawa po ng DA Calabarzon para tulungan po yung ating mga magsasaka? Base dun sa ating naging datos, nahirapan tayo dahil sa dami nga ng nasirang pananim. Dahil tinumbok ay ang 4A pagdating po sa itong part ng Laguna at saka Quezon. So, yun nga, ang datos ay nasa 150 million ang apektado. Malakit, sir, no? So, naka-ready naman po yung ating mga buffer stock para po mapalitan yung mga binhi na nasira at saka mga abonong pang-ayuda sa ating mga magsasaka. Yan, isang advice na rin sa mga magsasaka ay itatik nyo itong opportunity na baka may hindi alam na pwedeng ipa-insure ang inyong mga pananim, mga paghahayupan. Ano po? Tama po. Yan, so, sana po lagi po silang makikipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office, Provincial Agriculture Office para po malaman nila yung mga pwedeng makuha natin sa Department of Agriculture. Nga lang po ay galing po tayo, Sir Fidel, ang nakaraan sa unang distrito ng Quezon. Yan, para mabigay po ng intervention ng DA Calabarzon. Opo. And hopefully lahat po ay makaabot sa mga nangangailangan natin mga magsasaka. Gagawin natin yan kasi sa darating na Friday tayo ay nasa Ginyangan, Quezon. Para naman sa mga magmamais, talaga namang tayo ay lagare. Daig pa ang artista sa dami ng mall show, ano, sir? Actually, nakakatuwa yung project natin sa Ginyangan. Ito nga yung tinatawag ng model farm. So, pakita natin doon na kaya pala natin ang mahigit 7 tonelada sa isang hektarya. Talaga napakalaking improvement mo nito versus the previous years. Ano po? Yan, total na pag-usapan din natin yung improvement. Ano po kaya ngayon, sir, ang sa tingin nyo, pinakalakas ng Calabarzon pagdating sa sektor ng agrikultura? Calabarzon is a livestock region. Talagang dito tayo may pinakamadaming itlog at tayo din nakakapag-supply ng maraming gatas sa panahong ito. At isa pa yung high value, being tayo ay malapit sa Metro Manila. Ang gulay, ano po? Ang gulay. Off-season ang ating ginagawa dito. Kung kailan may bagyo, kailan maulan, doon tayo nagtatanim to command the higher price. Saka sikal, ika nga ng Batanggenyo, no? Sikal na sikal. Parang sabi nga nila, mga Batanggenyo, mga Calabarzon daw ay may sira ang ulo kasi kung kailan masama ang panahon doon saka nagtatanim. Pero ang effect naman nito, mataas na presyo, so magandang kita. Tama, hindi siya sumasabay sa dami ng supply. So, kaya naman pag meron ng demand at meron tayong supply, tayo may karapatan mag-demand ng presyo. So magagaling ang mga magsasaka ng Calabarzon dahil hinahanap nila kung paano nila malalabanan ang sama ng panahon. Wais, ano Wais. Tsaka isa pa yan, tama sinabi ni Sir na marami tayong parang pangit, marami tayong itlog dito. Pero na dito sa Batangas ang Egg Basket of the Philippines. Egg Basket. Ng San Jose. Number 2 din tayo pagdating sa baboy. Number 4 tayo pagdating sa baka. So madami tayong kalakasan dito pagdating sa Calabarzon. Yan, tama. At dito nga sabi nga ay sa San Jose, mo masasagot kung sino ang nauna, itlog po ba o ang manok. Ayan. Pag galing kayo ng Batangas, mauna ang manok. Pero pag galing kayo ng Lipa, mauna ang itlog. Medyo historic, konting trivia lang sa mga hindi nakakaalam sa bayan ng San Jose. Ayun nga, sir. Ano pa, sir, yung mga, syempre, hindi naman tayo stay lang dito sa 2024. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2024. Meron pa ba tayong mga plano o programa para sa hinaharap? Bang inaasahan, maaaring asahan ng ating mga magsasaka? Meron tayong mga programa sa rice, corn, high value and livestock. So, nagkasalukuyan na tayong namimigay ngayon ng mga interventions kasi paharap na tayo sa tag-ulan. Ito na yung, kumbaga, napaka-excited na ng ating mga magsasaka
sa haba ng El Nino, na hindi sila nakapagtanim ng maayos. Ngayon, ito na po yung... Sawa na. Kumbaga, and nakapag-provide naman tayo ng kanilang mga pangangailangan. Simula sa machineries, mga post-harvest facilities, pati po yung mga INS, mga irrigation system. And then, kasama po yung nagli-link na tayo sa mga market. Tinutulungan po, nandito po yung ating AMAD para po tulungan ang ating mga magsasaka na hindi naman maluko ng trader. Diretso sila sa mga institutional buyer. Kino-connect po. So kasama po dyan ang kadiwa natin na kung saan natin nakikita yung kadiwa ng programa na pinagpapatuloy po ng ating Secretary ng Agriculture, Francisco Chu Laurel, na napaka-supportive pagdating po sa magsasaka. Yan talaga namang ang Department of Agriculture Calabarzon ay hindi lamang tumitigil sa pagbibigay ng mga seedlings, sa production, talaga namang itinotodo na natin hanggang doon sa marketing. Kumbaga, buong cycle na, sir? Meron po kaming ginagawa ngayon yung pagtutok talaga dahil bilang tayo ay pinakamalakas kumain ng bigas pagdating sa Asia. Uy, para tinamaan na doon na. ang Pilipinas ay kung magkakaroon ng 5 tons per hectare, mas magkakaroon tayo ng sufficiency level. Kumbaga, sufficiency rate natin makukuha natin. But, sa panahon nga ngayon, hindi pa natin pero nakatuto kami sa 2 bayan sa Quezon para makipakita na kaya pala ang 7 tonelada kung matututukan natin. So, ito po yung isang magandang pinag-usapan namin. Kasama natin dito si Yusek Asis Perez para po matulungan magkaroon ng tamang pananaw ang magsasaka, mga teknolohiya na dapat gawin. Opo. So sa ngayon, meron tayong 3.3 billion na ginagastos para po sa programa ng Department of Agriculture. Ito po yung 2024. And sa 2025, nakalaan po sana na kung maaprubahan ay 5 billion mahigit ang ating magiging. So, mas maraming tulong. Maraming tulong. Ganyan po ka-supportive ang ating secretary, ang ating mga kasamahan, Yusek, ASEC, and mga directors ng buong Pilipinas. Napakarami pala nating dapat abangan. Ngayon, maaari po ba kaming makahingi ng mensahe mula sa inyo, Red, para po sa ating mga magsasaka na sa kabila po ng mga pagsubok na kinakaharap, nandito po ang kagawaran para umagapay. Ayan. Tama po kayo. Handa kaming umagapay. Handa tayong umagapay pagdating sa magsasaka. Lagi po tayong may nakalaan na buffer stock, magkaroon po ng mga sakuna, mga kalamidad. Plus, ito nga pong sinasabi natin na tayo ay laging makikipag-ugnayan sa ating mga municipal agriculturists, provincial agriculturists, mga technician. Kasi po, hindi rin po maganda kung sabay-sabay tayo magtatanim. Yung presyo naman pagdating sa anihan. Kaya po dapat nakaalam natin ang magiging data para po hindi tayo sabay-sabay magtatanim. Alam po natin kung kailan tayo magtatanim at pati po yung lagi tayong umabang sa ng panahon. Kasi ang panahon po natin ay unpredictable. Pabago-bago. Pabago-bago. At parang mga teenager. Sana po antabayanan natin kasi ngayon po yung napipintong La Nina. So alamin po natin saan ba isang tip, saan ba pwedeng padaluyin ang mga baha pagdating sa taniman, mga magsasaka. Tulungan po natin ang ating sarili kung saan naman po alam natin kung saan dadaloy ang malakas na tubig. Magtanim po tayo ng mga halaman na hindi namamatay pagka malakas ang tubig. So mga ganong kumbaga strategy na pwede nating makatulong sa ating mga pagsasaka. Talagang marami pong paraan. Kung gugustuhin talaga nating matuto, andyan naman ang DA para sumuporta. At wag na wag kalilimutan yung PCIC, crop insurance po. Kasi hindi po natin alam ang kalamidad. Yan. At isa pang wag niyong kakalimutan ay ang magparehistro. Paulit-ulit na kami. 3 season na sa RSBSA. Tama po yun. At sa mga hindi pa nakalike dito sa aming Facebook page, DA Calabarzon, ay ilike na dahil maraming kayong impormasyon mapupulot dito sa aming page. Hindi lang mga mga meme na pampasaya tuwing Sabado, hindi lang mga inspirational na kwento, kundi marami pang impormasyon kayong matututunan. At yan, syempre, special shoutout sa mga nanonood dito, si Ate Shell Colico.
At saka si Sir Arnel Pamularcon. Yan, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pakikinig. Pero bago tayo magpaalam sa ating special guest, ay tatanungin natin siya ng ating surprise question. Ayan, surprise Ito ang aming golden question. Sir, para po sa inyo, ano ang agrikultura at bakit? Ang agrikultura, tinatawag nating food security. Dito talaga ang sambayan ng Pilipino umaasa pagdating sa pagkain. Safe and murang pagkain para sa hapag na kayang-kayang bilihin ng ating kapwa mamamayan. Doon lang po ang tinatawag na agrikultura. Pagkain. Tugon sa pagkain. Sapat para sa ating mga sapat mamamayan. Para sa lahat. Pagkain sapat. Para sa lahat. Para sa lahat. Napakaganda. Sa mga tapat. Yan, maraming salamat po, sir, sa inyong oras sa pakipaghuntahan po sa amin. Huwag po kayong magsasawa na makipaghuntahan pa sa mga susunod na araw. Yan. Salamat din po, Sir Bog. Salamat din, Danny. At sa lahat po ng namumuno nitong programa na to, ipagpatuloy po mga ganitong gawain para sa impormasyon ng ating mga magsasaka. Yan, marami na naman tayong natutunan mga kahuntahan dito sa ating programa. Huwag kayong aalis, marami pa tayong matututunan dito sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Yak! Bulate! Ay, sobrang daming bulate. Sus, okay lang yan, anak. Alam mo ba na ang mga bulatin na yan ay ating mga kaibigan? Kaibigan? Paano po naging kaibigan? Sila kasi ang tumutulong para mas maging malusog ang ating mga lupa. Ang kanilang poops, ang tinatawag nating vermicast na siyang inihahalo natin sa lupa para maging pataba sa organikong pamamaraan. Tay, ang dami namang nabibiling fertilizer sa merkado. Hindi na kailangan yan. Naku anak, iba ito, organic fertilizer ang tawag dito at napakaganda nito sa ating paghahalaman dahil hindi ito nakasasama sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Ayos pala, Tay. Sorry, Tay. Hindi ko nang itapon yung mga bulatin na yan. Ikaw talaga, anak. O siya, halika, tulungan mo akong kumuha ng mga vermicast. Kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Nagtataka ka ba kung ano mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308,
C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, kung saan sabay niyo po kami mapapakinig sa aming mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula at Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Yan, medyo marami-rami yun at talaga namang medyo sa oras ngayon ay nagke-crave ako, Dani, alam mo ba, ng chocolate. Kaya naman, alam mo ba na mayroong napakasarap na tableya na galing sa Nagcarlan, Laguna. At yan, syempre, special shoutout kay Miss Sanibet Cuento na taga dito sa ating babanggiting ng samahan. Ito ang pure tableya ng Cacao Farmers Association of Nagcarlan or SIFAN. Ayan, Kuya Bogs, talaga namang bawat piraso ng tableya ay gawa mula sa pinakamataas na kalidad ng cacao beans na alaga at inani ng ating masisipag, walang iba kundi ng mga magsasaka. At perfect na perfect para sa mga ice drink ngayong tag-init. Yan, lagi na tayo coffee is life pero ito, chocolate is life tayo. Oo. Para sa malinamnam at malamig na chocolate drink, tunamin lang ang tableya sa mainit na tubig, haluin ng mabuti, lagyan ng yelo, at voila! Isang refreshing chocolate drink na suwak sa inyong panlasa. Ayan, suportahan natin ang ating mga lokal na magsasaka at tikman ang sarap ng tableya ng Nagcarlan. Wala tayong ibang susuportahan kundi ang sariling ating Kuya Bogs, di ba? Yan, sa halagang 100 pesos, makakakuha ka na ng 100 grams ng premium tableya. Siguradong sulit na ito sa tag-init. Kaya tumawag lamang sa mga numerong 0917-506-8912 para sa mga orders. Ulitin po natin ang kanilang contact number, 0917-506-8912. At meron silang Facebook page, ang SIFAN or Cacao Farmers Association of Nagcarlan. O yan, syempre, time check muna tayo, Dani. 9:37 po tayo, Philippine Standard Time para sa mga kakatune in po lamang. Yan, shoutout po muna ulit tayo sa mga ating mga viewers. Si Sir Antonio Walter Zara, nice one, Red Fidel, kudos. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Yan, at syempre, binabati din natin si Miss Chiverly Kagikla. Magandang araw din sa iyo, ka-agri. At yan, si Miss Fiel Nadine Briones. Yan, maraming salamat po sa panonood. Kaya naman dito sa ating pure tableya ng SIFAN, mga suki, bili na! Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin.
Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng kasaba chips. Paghaluin lang ang ginadgad na kamuting kahoy, iodized salt, puting paminta, powdered flavoring, konting tubig at dahon ng malunggay hanggang sa lumapo. Tapos maglagay ng kaunting kasaba mixture sa ibabaw ng isang plastic sheet at takpan ito ng isa pang plastic sheet. Masahin ito at pasingawan sa loob ng 15 minuto hanggang sa maging malinaw ang mixture. Ibilad at patuyuin ito sa ilalim ng araw sa loob ng 4 na oras. Pagkatapos ay tuklapin ito sa plastic sheet at gupitin ang medyo tuyong mixture depende sa gusto mong hugis ng kasaba chips. At panghuli, muling ibilad ito at patuyuin sa ilalim ng araw sa loob naman ng 2 oras. O diba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn and Cassava Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang segment kung saan tutunghayan natin ang ilan sa mga inspiring story ng ating mga farmer. Kaya ito ang Agri-Storya at tunghayan natin, samahan nyo kaming tunghayan ang nakaka-inspire na istorya ng Cacao Farmers Association of Nagcarlan. Kababanggit lang natin kanina sa agritindahan. Ngayon, malalaman naman natin ang mga kwentong hatid na Sifan. Paano kaya sila nagsimula? Kaya naman, yan, tamang-tama. Nanonood si Miss Marites Kanya, ang sekretary ng Sifan. Magandang umaga po, Ma'am Marites. Yan, maraming salamat sa panonood. Shout out din nga pala sa mga ating viewers again, Miss Mia Galvez at Sir Du Mendoza. Yan. Kaya ano pang hinihintay natin, Kuya Bogs? Pakinggan na natin ang istorya ng Sifan. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Sa puso ng Nagcarlan, Laguna, nabuo ang isang grupo ng masisipag na magsasaka ng kakao na kilala bilang Cacao Farmers Association of Nagcarlan o Sifan. Sa layuning palaguin ang industriya ng kakao at magbigay ng mataas na kalidad na produkto, ang Sifan ay unti-unting bumuo ng pangalan sa bayan. 2016 po, nag-start na akong mag-join sa Cacao Farming Association from Laguna. And then, nagkaroon po kami ng, sa bawat bayan, nagkaroon na kami ng kanya-kanyang association. Doon po nabuo yung aming Nagcarlan Farmers Association. Noong August 3, 2016, so almost 8 years na po kami, nagkaroon kami ng initial na member na 16. And then, after 2 months po, na-i-register na namin yung sa DOLE. And thankfully, kami po naman ay maayos na na-organize. Na-motivate kami ni LGU na mag-produce
kanya-kanyang isip. Ang Nagcarlan, luckily, sanay gumawa ng mga candies, tinapay, noted yung bayan namin dun And na-inform po kami nung aming LGU na may tutulong pa sa inyo. So meron po tayong F2C2 na pwedeng umalalay pa sa inyo. And then, inorient po kami ni LGU na eto yung mga requirements. Kung nami-meet ninyo yung mga requirements ni F2C2, why not mag-apply kayo dito? Sa patuloy na pagtanggap ng mga interbensyon mula sa kagawaran, kalakip ang pagkakaisa bilang cluster, ay unti-unting umunlad ang SIPAN. Ngayon ay hindi lamang sila nakapagbibigay ng tradisyonal na produktong tableya, kundi mas lumawak ang kanilang produksyon sa tulong ng pagpoproseso. Sa Nagcarlan po, umangat talaga po ang SIPAN dahil meron sila mga product ng tableya, chocolate, tapos ice cream, lamp, peanut cacao brittle, at yung pa pong marami pang iba. Dahil nga po dun sa aming cluster development plan na sinagawa namin kasama ang F2C2 team, dun din po napagplanuhan din po namin kung paano nga yung tamang pagko-consolidate ng mga harvest namin. So sila po yung nagsasuggest na pwede nyo gawin yung ganyan, pwede nyo gawin yung ganito, para maging mas madali para sa amin yung pagko-consolidate ng mga harvest namin. Dahil po sa clustering, nikayat namin na maging miyembro namin para po ang aming land area na pagtataniman ng kakao ay mapalawak pa. So ngayon po ay from 60 hectares, kami po ay nasa 162 hectares na. Sa kita naman po, sa sarili ko pong experience, dati po kasi ay ang isang hektarya po namin ay kumikita lamang kami or nag-harvest lamang kami na nasa 250 kilograms ng wet beans, so parang nasa 10,000 per hectare. Dahil po sa clustering at dahil na rin po sa mga interventions ng mga government agencies na tumutulong sa aming samahan, tumataas po yung aming kita. Nagdo-double na siya. Mas nai-improve pa namin na hindi lang po kami nagdidepende sa harvest lang, doon sa beans lang na mapuproduce na amin sa aming mga cacao trees. So, through value adding, nakakalikha kami ng mga produkto na mas makakadagdag pa sa aming mga kita. Malinaw ang bisyon na pinanghahawakan ngayon ng SIPAN. Kaya naman sa susunod na 5 taon ay nabubuo na rin ang kanilang plano batay sa mga pangangailangan at ninanais pa para sa ikauunlad ng cluster sa tulong ng Cluster Development Plan o CDP ng F2C2. Kumbaga sanay kami na sa notebook lang, mga papel-papel lang yung aming recording. Ngayon dahil po doon sa farm record book na binigay po sa amin ng F2C2, doon po na itatala na namin yung mga kung kailan kami nagtanim, kailan kami nag-abono, kailan kami nag-harvest, ilan yung na-harvest namin, ilan yung kinita namin. So lahat po naka-record sa record book. Doon sa mga magsasaka, hindi lang sa magsasaka, sa grupo na nagnanais na magtayo ng association, ituloy nyo lang. Kasi iba yung kayo ay grupo compared doon sa kayo ay individual. Mas malaki ang chance na tayo ay marinig. Magsama-sama. Pananabik at pagtitiwala ang pinanghahawakan ngayon ng cluster bilang patuloy ang paglago ng kanilang cluster at negosyo. Gayon din ang baong pasasalamat para sa kagawaran at sa lahat ng tumulong sa kanilang magkaroon ng direksyon sa pagpapalakas ng produktong kakao. Kami po magsasaka ay especially sa kakao po, sobrang nagpapasalamat sa government agency, especially ito na nga po sa DA. Lahat po nakarating sa amin, nakatulong ng malaki. Ito po, and latest, ito pong F2C2 na nag-guide po kami. Talagang andun po yung pagsusumikap namin at pagpapasalamat pa rin sa lahat ng tumutulong po sa amin.
Yan, napakaganda talaga ng kwento ng si Fan. At kung hindi lingid sa kaalaman ng ating mga tagapanood, Kuya Bog, sa tagapakinig, ako'y nakasama sa si Fan na talaga namang masasabi ko, shout out din sa F2C2 team na kasama namin. Isa ang si Fan sa may pinakamaraming processed products ng kakao. Ang sarap naman nila ng ice cream. Ayan. May wine pa sila, may cacao wine, may cacao brittle, at ito, kakaiba na kita kasi nila, may cacao na lip balm. Ayan, tamang-tama. Nakailang balik nga rin ako sa tsokolate ng kakao naman. Uy, pares tayo. Yan. Kaya naman shoutout po sa SIFAN or Cacao Farmers Association of Nagcarlan. At saka yung sinabi ni Ma'am Susan na mas malakas pagkasama-sama. Yan. Kaya naman patuloy ang paghikayat ng DE Calabarzon na sumali sa samahan sa mga tinatawag nating cluster, Kuya Bogs. At huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya na lumapit sa mga ahensya ng gobyerno kasi sila ang makakatulong or kami ang makakatulong para sa inyong mga pangangailangan. Nandito lang ang DA Calabarzon para gabayan kayo sa inyong mga hangarin. Ayan. Kaya naman, huwag kayong aalis at magbabalik pa ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Uy pre, ang dami mo ng alaga ngayon at ang gaganda pa. Parang kailan lang sabay-sabay tayong namili ng mga baboy doon sa poblasyon. Gusto mo bang malaman ng sikreto ko? Madali lang yan pre. Natutunan ko kasi sa Department of Agriculture Region 4A yung tungkol sa artificial insemination o yung dilikas na pagpapalahi. Oh, ano yun pare? Share mo naman sa akin oh. Ito yung pagpapalahi na hindi na nangangailangan ng physical contact. Sa halip, inililipat ang similya ng barako gamit ang catheter sa dumalagang hayop o naglalanding inahin tulad ng baboy, kalabaw, baka at iba pang kauri ng mga ito. Aba, pwede pala yon. Ano naman ang kalalabasan ng alaga niyan? Artificial din? Base sa obserbasyon ko at ayon na rin sa mga eksperto ay walang pagkakaiba ang resulta o offspring na dumadaan sa AI. Kung ikukumpara ito sa natural na paraan ng pagpapalahi, ligtas na mas makakatipid ka pa sa gastusin dahil konting barako na lang ang kailangan. Salamat sa tips mo pre. Sige, uuwi na ako at magpaparami pa kami ng lahi ni Mrs. Este ng mga alaga pala namin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Organic na ba ang iyong pananim o nagbabala ka pa lang? Huwag nang magdalawang isip pa. Alam mo bang sa organikong pagtatanim, maiiwasan ang masamang epekto ng kemikal sa kalusugan at kalikasan. Talaga ba? Oo, talagang talaga. Kung clueless ka pa rin kung ano ang organikong pagtatanim, tandaang sa pamaraang ito ay mas gaganda ang kalidad ng lupa, tubig at hangin na siyang kailangan natin. Hindi lang yan, sa organikong pagtatanim ay magiging masagana pa ang iyong ani at maging ang iyong kita. Hindi lang tayo healthy living at good for nature pa. May karagdagang kita ka pa. Give and take, di ba? Kaya halina't mag-organic tayo tungo sa ligtas at mayabong na pamumuhay. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Na-miss nyo ba si Ka-Agri Dani? Panahon na naman ng tag-ulan sa ka rin ba sa nag-aalala sa iyong mga halaman at alagang hayop? Hindi ka ba sure? Huwag mag-alala dahil pwede rin silang ipa-insure. Ito ay sa pamamagitan ng PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation. Maaaring ipasiguro ang mga sumusunod: rice, corn, high-value crop, livestock, fisheries, at non-crop agricultural asset tulad ng mga makinaryang pangsakahan, pasilidad, at estrukturang ginagamit tulad ng mga bodega at processing facility. Upang makapagpasiguro, humingi ng aplikasyon sa siguro sa inyong City o Municipal Agriculture PCIC Regional o Provincial Extension Office at ipasa ang kumpletong aplikasyon ng siguro kasama ang mga kinakailangan dokumento sa City o Municipal Agriculture o PCIC Regional o Provincial Extension Office. Mabuti pa mga halaman at hayop may kasiguruhan. Ako kaya, wala pa rin naman. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Crop Insurance Corporation o DA Calabarzon. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Parang pamilya. Sino kaya yun? Maraming salamat sa butil ng impormasyon, aming Agri-Daldal, Agri Dani. Parang pamilyar yung napanood ko kanina. Oo nga eh. Yan, tumutok lamang kayo at marami pang matututunang impormasyon at konting hugot sa dulo. Ano? Muli na naman po tayong nagsalo-salo sa isang oras ng huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang susunod na huntahan at talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan at syempre sabayang mapapakinggan pa rin sa ating partner radio stations 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Radyo Natin Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre, Agri Dani, mapapanood din tayo ng live sa ating official Facebook page. At may mga umahabol sa ating Facebook Live na nanonood. Si Mr. Ryan Joel Pelayo at si Sir Wilmer Failon. Sir Wilmer Failon. Yan. Syempre, muli ako ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Bogs. At ako naman po si Agri Dani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao at sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta dito sa aming pilot episode na TPNC Season 8. Kaya naman, lagit-lagi po tayong tumutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.